Inilapag ni Ismael ang divorce paper sa lamesa, kung saan nakaupo ang kanyang asawa. Tumingin si Marjorie sa kanya at pagkuway tinignan ang papel na nakalapag sa lamesa. "Ano to?" tanong ni Marjorie at kinuha ang papel para basahin ang nilalaman. "Pirmahan mo ang divorce paper. Hindi mo ba naaalala? 1 taon na tayong kasal ngayon pero wala pa rin akong nararamdaman ni katiting na pagmamahal sa'yo." Iling ni Ismael. Naagaw ng atensyon niya ang bahagyang nakalabas na dibdib ni Marjorie at ang nakabandera nitong maputing hita. Napalunok siya at naramdaman ang pag-iinit ng katawan. May parte sa kanyang ayaw pakawalan ng asawa dahil sa katawan nito. Ngunit meron siyang pangako sa sarili na kapag hindi pa rin siya nahulog kay Marjorie ay hihiwalayan niya na ito. Dahil ang kanilang relasyon ay umiikot lang sa pagpapaligaya sa isa't isa. Doon lang at wala nang iba. Ngunit si Marjorie ay hindi lang basta katawan ni Ismael ang habol niya, kundi pati ang puso nito. Kaya siya mismo ang nag-alok ng kasal at gumawa ng kasunduan na kapag hindi pa rin ito nahulog sa loob ng 1 taon, ay papayag siyang makipaghiwalay. Hindi naging madali para kay Marjorie ang magdesisyon dahil mahal niya si Ismael. Sa tingin niya ay ginawa niya na ang lahat para mahulog ito. Ngunit sadyang matigas yata talaga ang puso ng asawa. "Ang bilis naman yata. Parang kailan lang ah." Bahagyang tumawa si Marjorie habang tinitignan ng asawa. "Wala ka ba talagang nararamdaman sa akin?" Pagbabaka sakali niya. Sa kabila ng pagiging malamig nito, ay umaasa pa rin siyang mamahalin siya. Umiling si Ismael at pinakiramdaman ng sarili. Wala talaga. Katawan lang nito ang may epekto sa kanya. Yun lang si Marjorie para sa kanya. Tagapagpainit sa malamig na gabi at sa tuwing hinahanap-hanap siya ng katawan niya. Gusto mang umiyak ni Marjorie sa masakit na komprontasyon, ngunit pinigilan niya ang sarili. "Ang tagal kong naghintay. Wala man lang akong nakuhang sukli sa pagmamahal na binigay ko." Pipingwi ka ni Marjorie sa sarili. "Kung ganon, bago ko to pirmahan." Tumayo siya sa pagkakaupo at nangaakit na hinubad ang roba na nakabalot sa katawan. "Pwede ba ulit kitang makasama sa kama? Kahit sa huling pagkakataon lang." Wika nito na nagpaigting ng panga ni Ismael. Hindi nakatanggi si Ismael nang makita ang perpektong katawan ni Marjorie. Kahit ano yatang gawing pagpipigil ni Ismael, ay hindi niya talaga kayang pigilan ng sarili pagdating sa katawan ng asawa. Masyado siyang nahihibang sa pinaparamdam nito. Kaya ganun na lamang siya kabaliw sa katawan nito. At siguradong hahanap-hanapin niya ang ginagawa ni Marjorie sa kanya kapag naghiwalay na sila. "Huling beses na to, kaya susulitin ko na ang katawan mo." Bulong ni Ismael at hindi na pinigil ang sarili. Gigil niyang pinisil ang bawat parte ng katawan nito habang walang humpay sa pagdaing ang asawa. "Mael," tawag ni Marjorie sa naliligayahang tono. Hindi talaga siya nakakaramdam ng kakulangan pagdating kay Ismael dahil palagi nitong binibigay ang kanyang hinaing. Ang totoo niyan, dito na lang niya nararamdaman na mahal siya ni Ismael. Kaya naman gustong-gusto niyang nararamdaman ng katawan nito sa kanya. Napakasarap pakinggan ang lumalabas sa bibig ni Marjorie. Kaya naman mas lalong ginanahan si Ismael. Naglakad si Ismael papunta sa sofa upang ibabaron si Marjorie. Hindi niya tinigilan ang asawa hanggang sa siya na mismo ang sumuko. Dahil sa puyat at pagod ni Marjorie sa ginawa nila kagabi ni Ismael, ay tanghali na siyang nagising. Nakita niya ang nakahanda ng mga gamit ni Ismael para sa pag-alis nito. Inihilamos niya ang kamay sa muka at hinanap ang asawa. Kahit paano, ay pwede pa niya itong tawaging asawa hanggat hindi pa niya napipirmahan ng divorce paper. Pagbaba ni Ismael sa hagdan dala ang panghuling gamit, ay nagkasalubong sila ni Marjorie. "Ngayon na rin ang alis ko. Napirmahan mo na ba ang papeles?" tanong ni Ismael. Bumalik na naman ang malamig niyang pakikitungo sa asawa. Kung sa bagay, sa kama lang naman sila nagkakasundo at nagsasabi ng mga matatamis na salita para mas lalong painitin ang katawan nila. Hindi na ito bago sa kanya. "Maliligo muna ako at maghahanda ng pagkain. Mamaya ka na umalis."
Pigil ni Marjorie. Mabilis siyang nagtungo sa kwarto nilang mag-asawa at dumiretso sa banyo para maligo. Pagkatapos niyang maligo, bumaba na agad siya at naghanda ng pagkain para sa kanilang dalawa. Nang matapos ay pinagsandok niya ng pagkain ng asawa. So, how was my performance last night? Nangingiting tanong ni Marjorie. Sinadya niyang itapik yon dahil alam niyang matindi ang epekto nun kay Ismael. Pinagapang niya ang paa sa binti nito at naramdaman agad niya ang reaksyon nito. Marge, tumigil ka na. Hindi pa ba sapat yung kagabi? Pigil ni Ismael at inilayo ang binti mula sa paa ni Marjorie. Is that your final decision? Dahil kapag pinirmahan ko ang papeles, hindi mo na ako pwedeng balikan kahit gustuhin mo. Babala ni Marge. Bahagyang nakaramdam ng pangamba si Ismael sa sinabi ni Marge. Ngunit ipinagsawalang bahala niya lamang yun. Dahil mas nakafocus siya sa pagpirma nito ng papeles. Napangiti si Ismael nang tuluyang pirmahan ni Marge ang divorce paper. Sa loob ng 1 taon, ngayon niya nalang ulit naramdaman ang pagiging malaya. Magagawa niya na ulit ang lahat ng gustuhin niya nang walang nagbabawal sa kanya. Sa pag-alis ni Ismael ay siya namang pagpatak ng luha ni Marge. Hindi niya lubos maisip na sa ganun na lamang natapos ang relasyon nila, na para bang dinaanan lang ng hangin. Yan, tatanga-tanga ka kasi. Anong sabi ko sa'yo nun? Hindi niya masusuklian ang nararamdaman mo. Pero anong ginawa mo? Itinuloy mo pa rin yung estupidong plano mo. Tignan mo ang nangyari sa'yo. Daig mo pa ang ninakawan. Reklamo ni Angie, kaibigan ni Marge. Nagpunta siya mismo sa bahay nito para ikwento ang nangyari. Anong magagawa ko? Mahal ko nga. Balik naman niyang sambit sa kaibigan at lumagok sa iniinom nilang alak. Alam mo, ganyan din ang asawa ko nun. Sabad ni Lyda, ang isa pa nilang kaibigan. Anong ginawa mo para mahulog yun sa'yo? Usisa ni Marge. Mataas pa rin ang pag-asang magkakabalikan sila. Simple lang, pinagselos ko. Nakangiting sagot ni Lyda. Ni hindi yun sumagi sa isip ni Marge. Dahil buong buhay niya ay umiikot lang sa mundo ni Ismael. Hindi siya tumingin sa ibang lalaki at hindi niya sinubukan. Sa tingin mo, epekto yun? Nangangambang tanong ni Marge habang nag-iisip na ng gagawin. Huwag ka ngang nakikinig dyan kay Lyda. Ang gawin mo, maghanap ka na lang ng iba. Irespeto mo naman ang sarili mo. Hindi sang-ayong wika ni Angie. Pero wala namang masama kung susubukan ko, di ba? Kung mahulog man ako sa lalaking gagawin kong pain, edi siya ang pakakasalan ko. Pero kung hindi, kay Ismael pa rin ako. Kibit balikat at nangingiting sabi ni Marge. Ewan ko sa'yo, lumayas-layas nga kayo sa harap ko. Pakunwaring taboy ni Angie sa dalawa niyang kaibigan. Hahanapan kita, ani Lyda kay Marge. Ilang araw ang hinintay ni Marge bago siya nakatanggap ng balita sa kaibigan. His name is George. Binigay ko sa kanya ang address at contact number mo. Ikaw na ang bahala kung sasabihin mo ang planong gamitin siya o hindi. Plano kanyang yayaing mag-date. Hintayin mo na lang ang tawag niya. Wika ni Lyda sa kabilang linya. Maaasahan ka talaga, Lyda. Patuwang sambit ni Marge at saka pinatay ang tawag. Nangingiting lumabas si Marge sa kanyang opisina. Matapos niyang tignan ang report ng kanyang trabahante. Dumiretso siya ng uwi para mag-ayos habang naghihintay sa tawag ng makakadate niya. Napapakanta pa siya habang inaayusan ang sarili. Saktong natapos siya sa ginagawa nang tumawag ang hindi rehistradong numero sa kanyang phone. Nakaramdam siya ng kaba na para bang bago pa lamang sa kanya ang ganitong eksena. Maya-maya lang ay sinagot niya na ang tawag. Hi Marge, this is George. Are you free tonight? Tanong ng lalaki sa banayad na tono. Ibang-iba kay Ismael. Yes, tipid na sagot niya. I have your address. Pupunta na ako ngayon. Where do you want to eat? Tanong muli ng lalaki. Nakaisip naman ng kalokohan si Marge at sinabi ang pangalan ng restaurant na ang may-ari ay si Ismael.
I'm close with the owner dahil madalas ako ron. Wika naman ni George. Talaga? Nagliwanag ang muka ni Marge. Hindi siya makapaghintay na makita ang magiging reaksyon ng ex-husband. Lumabas siya ng gate at hinintay ang pagdating ni George. Hindi naman niya maiwasang isipin kung ano ang itsura ng lalaki at kung paano at saan iikot ang relasyon nila. Magiging ganun lang din ba sa pagpapaligaya sa isa't isa o higit pa? Iwinaksi ni Marge ang iniisip nang dumating ang hinihintay niya. Bumaba si George sa kanyang sasakyan at pinuntahan si Marge na naghihintay. Samantala, si George naman ay napahanga nang makita si Marjorie. He was already informed about what she looks like. Ngunit hindi niya lubos maisip na higit pa pala ito sa inaasahan niya. Marjorie is in her early 30s. Ngunit para bang nasa 20 anyos pa lamang ito base sa kanyang pananamit at ayos. Katamtaman ang tangkad, maganda ang katawan, makinis ang kutis, at higit sa lahat, may makalaglag pang ang kagandahan. Sino ba namang lalaki ang hindi maglalaway at maghahabol sa kanya? Kahit sino ay luluhuran siya. Matikman lang ang katawan niya. Ayos ka lang? Tanong ni Marjorie kay George nang mapansing tulala lang ito habang nakatingin sa dibdib niya. Napangisi siya dahil ganito palagi ang epekto niya sa lahat ng kalalakihang nakikita siya. Masasabi niyang maibubuga naman si George pagdating sa katawan at muka. Ngunit hindi pa rin ito kayang pantayan si Ismael dahil para sa kanya ay nag-iisa lang ito. Umiling si George bilang sagot at pinagbuksan na siya ng pinto ng sasakyan. Pagdating nila sa resto, ay nakita niya si Ismael sa labas na humihit-hit ng sigarilyo. Nakasandal ito sa kanyang sasakyan at halatang nag-iisip ng malalim. Napangiti siya dahil sa tuwing ginagawa ni Ismael yon, ay hinahanap ng katawan nito ang katawan niya. At sa pamamagitan nun ay bahagyang nababawasan ang pagnanasang nararamdaman niya. Si Ismael ba yun? Pansin ni George at tinitigan si Ismael. Imbis na dumiretso sa resto, ay naglakad silang dalawa papunta sa kanya. Anong ginagawa mo rito sa labas ng resto mo, Ismael? Bungad na tanong ni George. Napatingin si Ismael sa kanila at bahagyang kumunot ang noo nang makita si Marge na kasama ang lalaki. What are you doing here? Salubong ang kilay na tanong niya kay Marge, hindi pinansin ang tanong ni George. Napansin niya ang pagkakahawak nito sa bewang ni Marge kaya mas lalong kumunot ang noo niya. Imbis na sagutin ni Marge ang tanong ni Ismael, ay lumapit lang ito sa kanya at mapang-akit na bumulong sa kanyang tenga. Hinahanap na ba ako ng katawan mo? Pinahapyawan niya ng hawak ang hita nito at nakita niya agad ang naging epekto nun sa kanya. Magkakilala kayo, Marjorie? Naguguluhang tanong ni George at hinila siya palayo kay Ismael. He's a friend of mine. Pananadya niya para lalong mainsulto si Ismael. Pumasok na tayo. Dagdag niya pa tinawakan ng lalaki sa braso. She's my ex-wife. Wika ni Ismael na nagpahinto sa kanilang dalawa. Hinarap ni George si Ismael at mariin itong tinitigan. Talaga? Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Well, it doesn't matter. Hiwalay naman na kayo. Mapang-insultong sambit ni George. Umigting ang panga ni Ismael at naikuyom ang kamao. Pilit namang niyaya ni Marge si George papasok ng resto. Samantala, si Ismael naman ay hindi maiwasang isipin ng kanyang ex-wife. Bakit parang ang bilis naman itong nakahanap ng kapalit? Wala na ba itong nararamdaman para sa kanya? He knows that George is no better for Marge. Pero bakit nga ba siya nakikialam? Wala na sila ni Marge at hindi niya na gustong makialam pa ulit sa buhay nito. Ngunit ano tong inis na nararamdaman niya? Naiisip niya pa lang na may ibang lalaking magpapaligaya kay Marge sa kama, ay hindi niya na mapigilan ang sariling makaramdam ng galit. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ex-husband mo si Ismael? Iritabling tanong ni George nang makauwi sila galing resto. Dahil hindi na yun mahalaga. Sinabi niya lang yun para sa makasarili niyang plano. Dahil magagamit pa niya ang lalaki. Ilang linggo ang lumipas nang makitaan niya ng pagbabago si Ismael.
dahil madalas silang makita nito ng magkasama. Pasok ka. Niyaya ni Marge si George na pumasok sa kanyang opisina. Hindi niya inaasahan ang pagbisita nito kaya bahagya pa siyang nagulat. Hindi niya na sinaradong mabuti ang pintuan dahil alam niyang mag-uusap lang naman sila. Babalik na ulit sana siya sa kanyang upuan nang hilahin siya ni George papunta sa hita nito at marubdob siyang binigyan ng halik. Bahagya pa siyang nagulat sa ginawa nito. Ngunit hindi na rin siya nanlaban dahil gusto niya naman itong pagbigyan. Ilang linggo rin kasi niyang nakita ang pagtitiis nito. Kaya bilang kabayaran sa paggamit sa lalaki, ay ibibigay niya ang hinaing ng katawan nito. Hindi man siya kasing galing ni Ismael na humalik, ay pinagtiyagaan niya na lamang. Naudlot ang mas malalim sanang gagawin ni George nang may marahas na kumatok sa pintuan ng opisina. Narinig niya ang mahinang pagmumura ni George dahil sa pagkabitin. Pareho silang napatingin sa pumasok. Laking gulat ni Marge nang makita niya si Ismael. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa hita ni George at inayos ang kanyang nagusot na damit. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya kay Ismael. Halatang hindi maganda ang timpla ng mukha nito dahil sa nakita. "I'm here to take you back." Marahas na hinila ni Ismael sa braso si Marge palapit sa kanya. After what happened, narealize niya kung gaano pala kahalaga si Marge sa kanya. Matagal na pala siyang may nararamdaman sa asawa. Hindi niya lang maamin dahil sa paniniwalang katawan lang talaga nito ang nagpapaligaya sa kanya. "Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo?" May tuwa at pagdududang tanong ni Marge sa kanya. Tumayo si George at sinubukang kunin si Marge mula kay Ismael. Ngunit hindi siya hinayaan ng lalaki. "Tapos na kayo. Ano ba ang kahibangang sinasabi mo?" Kontra ni George at mariing tinitigan si Ismael. "Sino bang nagsabing tapos na kami?" Ngumisi si Ismael at ipinakita sa kanya ang divorce paper na hindi niya ipinasa sa korte. Sa kanya ito pinunit sa harapan niya. "Kung ayaw mong maging kabit, lumubay ka na. Di ba tumatakbong congressman ang papa mo? Hindi niya gugustuhing magkaroon ng issue ngayon." Nang iinsultong umiling si Ismael. "Pwedeng mag-file ng divorce si Marge, kaya wag kang masyadong nagmamagaling, Ismael." Ngumisi naman si George bilang ganti. Napipilan si Marge at hindi alam ang gagawin. Nagulat siya sa biglaang pagtatapat ni Ismael. Ngunit kinakain naman siya ng konsensya dahil sa paggamit kay George. "George, ginamit lang kita para bumalik si Ismael sa akin. I'm sorry, nakaplano ang lahat." Nakapikit na sambit ni Marge habang nagtatapat. "Marge, ano bang sinasabi mo? Hindi ba gusto mo rin ako?" Naguguluhang tanong ng lalaki. "Huwag na tayong maglokohan, George. Kilala kita. Katawan niya lang ang habol mo at wala kang ibang nararamdaman sa kanya kundi purong pagnanasa." Panguuyam ni Ismael na ikinainit ng ulo niya. Mabilis na kinuwelyuhan ni George si Ismael at sinuntok sa muka. Napasigaw si Marge nang bumawi ng suntok si Ismael. "Tama na, please." Agad siyang pumagitna sa dalawa. Dinuro ni George si Ismael at sinamaan ng tingin si Marge. Hindi siya makapaniwalang nabilog nito ang ulo niya. Ayos lang na ginamit siya ng babae. Ngunit ang labis na ikinaiinit ng ulo niya ay hindi man lang niya ito natikman sa loob ng ilang linggo. Nagmura siya at dumura ng dugo sa sahig bago padabog na umalis. "Ayos ka lang ba?" Tanong agad ni Marge nang makita ang pamumula ng pisngi ni Ismael. May sugat doon gawa ng suntok. "Ayos lang. Totoo ba ang sinabi mo? Na ginamit mo lang siya para bumalik ako sa'yo?" Umaasang tanong ni Ismael. Hindi siya agad sinagot ni Marge dahil kinuha nito ang first aid kit sa ilalim ng lamesa. "Yes." Sambit nito sa mahinang tono. Naamoy nito ang mabangong amoy na labis niyang kinaaadikan. Grabe. Sobrang namiss niya ang babaeng to. Gusto na agad niya itong ihiga at gawin ang mga bagay na magpapaligaya rito. Then, it's effective.
Sagot ni Ismael habang tinitignan ang namumulang labi ni Marge. Busy naman si Marge na nililinisan ang sugat ng asawa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na hindi pa pala sila hiwalay. Nang matapos niyang linisan ang sugat nito, ay nagtanong ito sa kanya. "May wipes ka ba?" Tanong ni Ismael na kinakunot ng noo niya. Walang ideya niya namang kinuha ang wipes at ibinigay sa asawa. Kumuha ito ng isang piraso at nagulat siya nang punasan nito ang labi niya. "Anong ginagawa mo?" Wala pa ring ideyang tanong ni Marge. "Gusto kitang halikan at ayokong maalala ang labi ni George na humalik dito." Wika nito habang nakakunot ang noo. Bahagyang natawa si Marge at akmang hahalik na sana si Ismael nang pigilan nito ang labi gamit ang daliri niya. "Bakit?" Nabiting ani Ismael. "Iparamdam mong mahal mo ko," hamon ni Marge sa kanya. Ngumisi si Ismael dahil hindi niya lang ipaparamdam, kundi ipagsisigawan pa niya. Sa gitna ng pag-iisang muli ng kanilang katawan, ay sinambit ni Ismael ang salitang hinihintay ni Marge. "Babalik na ulit ako sa'yo. Wala nang hiwalayang magaganap. At gusto kong magkaroon na tayo ng anak." Napaiyak na lamang si Marge sa sinambit ni Ismael. Kaya ibinigay niya ng buo ang sarili dahil sa labis na kasiyahan.